Mapagpalang araw mga kapuso mula sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word dito sa Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Malugod ko kayong inaanyayahang makiisa sa ating online Christmas Eve Mass live streaming sa ganap na alas 8 ng gabi, December 24 sa Facebook page ng GMA Network. Handog ng GMA at ng Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word ang online mass na ito ngayong panahon ng pandemya upang mayhatid sa inyong mga tahanan ang tunay na diwa ng Pasko, ang kapanganakan ni Jesucristo. May God bless you always and in all ways. Niaalay po sa misa na ito ang mga sumusunod na intensyon ng Shrine at ng Garden of Jesus the Divine Word Community na makikita sa screen.
tayo po ngayon ay hahandugan ng isang awit mula sa Bukas Palad Music Ministry. Ako'y nagtataka sa Paskong kailangan, kung pananakainit ang pag-ibig sa sanggol at kinapuso'y huwag isara, at sa bawat isa puso mo'y puso'y huwag isa.
Ipinagdarasal din po natin ang mga stranded OFWs and their families far from them. Mahal na Jesus, banal na salitang nagkatawang tao, hinihiling namin na basbasan ang mga overseas Filipino workers na malayo sa kanilang mga pamilya, mga mahal sa buhay at kaibigan ngayong Pasko. Pagpalain mo po sila at bigyan ng lakas ng banal na espiritu upang mapagtagumpayan ang kalungkutan at mga hamon na kinakaharap nila sa paghahanap buhay sa isang dayuhang bansa. Maging ilaw kanawa nila sa kanilang paglalakbay at pagbabahagi ng mga talento at kasanayan sa ibang bansa bilang pagtupad sa kanilang misyon. Gabayan, bigyang inspirasyon at akayin ang aming mga OFW sa pananampalataya, lalo na ang mga Pilipinong nasa mga bansang hindi pinahihintulutang hayagang sumamba o manalangin sa iyo. Ipag-adya mo po sila sa anumang uri ng kapahamakan habang naghahanap buhay sa ibang bansa. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa maawaing Ama at sa makapangyarihang ngalan mo, O Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magsiluhod po para sa panalangin kay Jesus ang banal na salita. O Jesus, banal na salitang nagkatawang tao, buhat sa simula ay naririyan na. Mula pa noong una, ikaw ang anak, kaisa ng Ama at ng Espiritu. Tatlong persona, iisang Diyos, ngunit sa kaganapan ng panahon, ikaw na siyang naglalang sa tao, ay naging tao ring totoo. Sa pamamagitan ng Diyos, Espiritu Santo at ni Maria, ikaw ay iniluwal bilang si Jesus, ang banal na salitang nagkatawang tao. Pumarito ka sa daigdig upang iligtas ang sangkatauhan, gayon din para ipamalas kung paano mamuhay at magmahal. Kalaunay mararanasan namin ang pag-ibig at pag-iral. Mahal naming Jesus, buhay na salita, turuan kaming sumunod sa iyong kalooban, upang ang paggiliw naming laan ay maging katotohanan. Hindi kailanman mawawaglit sa pagsambit o awitan. Dumudulog kami sa panalangin at tayo nagkakatipan kasama ng Ama at Espiritong Banal. Sa pag-ibig maging paglilingkod, tayo magkakabuklod kapiling ng ating mga kapatid at kapwa, lalo ng mga nangangailangan ng pagkalinga, sapagkat kung ano ang ginawa namin sa isa't isa, ay ginawa rin namin sa iyo. Sa iyong pangalan, dumadalangin kami sa anumang paraan at palagi. Amen. Mapagpalang araw sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream na handog sa inyo ng Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word, GMA Network, Facebook page, Moments with Father Jerry Orbos at mga partner pages. Ang tema ng mga misa na pagsasamahan natin sa mga sumusunod na mga araw dito sa Shrine ay #PasCovid. Halina Jesus, Banal na Diwa, aming pag-asa at galak sa panahon ng COVID-19. Tayo ngayon ay nasa ika-8 araw ng Misa de Gallo. Pamumunuan po ng ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Emmanuel Mengito SVD. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Di kayo sa simbahan,
at magtilaok na ang tanda ng pagdiriwang at pagmisa, Paskong dakilang araw. Ang awit na sa Mesiyas, mayroon pang kastanyeta, at ang koro tuloy ang kanta, may saliwin ng kwanderata. Misa di Gallo sa tuwing Pasko, nagdarasal ang bawat tao, at nagpasasalamat sa pagsilang ng Diyos sa Hari ng mundo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos, liwanag na nagmumula sa Espiritu Santo, pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maririnig natin sa ating Ebanghelyo ang kapanganakan ng maghahanda ng daanan ng ating Panginoon. Siya po ay si Juan Bautista. Tanong ng mga tao, ano kaya mangyayari sa batang ito? Alam naman natin kung ano ang papel ni San Juan Bautista sa kabuuang plano ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Patuloy ang pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay kasangkapan, kasama, kaisa, upang ito'y maisakatuparan. Sa pagkakataong nagkulang po tayo, hindi po natin nagampanan yan, hingid po natin sa ating Panginoon ang kanyang awa at patawad. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaraan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nanahan sa aming piling. Kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y nagpakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, ay mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay, sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Magsitayo po para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Harit batong panulukang saligan ng sambayanan, halina't kami idangal. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ang isang sanggol na lalaki. Nabalitan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalaw silang sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyo mga kamag-anak ang may ganyan pangalan, wika nila. Kaya't indayatan nila ang kanyang ama at itatanong kung ano ang ibig niya itawag sa sanggol. Umingi siya ng masusulutan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At mangga sila lahat. Pagdakay, nagpasalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat nagiging usap-usapan sa buong kabururan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip ito ng lahat ng nakahalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag sa sumasakanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hayaan yun, tanggalin nung ating nahihirapan akong huminga. Pasensyahan na yung tumatanda. Marami naman siguro sa atin na nakarinig, nakakilala, o nakakaalam sa pangalang Leonardo da Vinci. Pinasikat ito lalo nung isang nobela, Da Vinci Code. Although yung si Dan Brown, yung nobelista, katang-isip niya lang yon. Ngunit, ang pinagbabasihan niya nung kanyang katang-isip na ito ay totoo na obra maestra ni Leonardo da Vinci, isang Italiano, yung The Last Supper. May kwento ho dyan. Kwento ko sa inyo. Noon daw ginagawa o pinipinta ni Leonardo da Vinci itong kanyang obra maestrang ito. Kasama ng mga ibang obra maestra, no? Mona Lisa, ito yung mga kilalang kilala. May nakagalit pala ito si Leonardo. Talagang galit na galit. Pinagmumura. Ang sasakit ng mga salita, maaanghang ng mga salita ang narinig ng kanyang kagalit. Hindi natin alam anong dahilan. Pagkatapos noon, balik na siya sa kanyang painting. Problema, mukha na ni Kristo ang ginagawa niya. Hindi siya makagawa na kahit isang linya. Sisimulan man lang ang mukha siguro ng ating Panginoon. Hinto muna siya. Bakit kaya? Ulit na naman. Walang mangyari. Biglang naisip niya yung nangyari. Yung may nakagalit siya. Sabi niya, kailangan ayusin ko ito. Hinanap si Mama, yung taong nakagalit. Humingi ng patawad. Tunay na patawad doon saan.
Buti tinanggap naman. Nagkaayos. Pagkatapos noon, balik siya sa obra maestrang The Last Supper. Ayun. Natuloy-tuloy na. Alam niyo ba, ilang taon din naman ginawa niya yun, ano? Mga kapatid, tanong sa Ebanghelyo, magiging ano nga kaya ang batang ito? Referring to John the Baptist. Ito ang nangyari sa batang ito. Alam natin na ang kanyang papahiyag. Unang-una, nung una siyang marinig sa ilang ng mga tao, ang mga lambak ay patagin. Ang daan ng Panginoon ay ituwid. Ang kaburulan ay ipatagin natin. Ang lambak pala ay punuin. Ibig sabihin, magsisi, magbalik sa Panginoon. Yan, itong batang ito, yan ang kanyang ipapahayag. Pagsisisi, pagbabalik sa Panginoong Diyos. Leonardo da Vinci, nagsisi. Nalaman niya, nakita niya ang pagkakamali niya. Kaya, naipintan niya ngayon ang mukha ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, para rin tayong si Leonardo da Vinci sa mga araw na ito at mga araw na nakalipas. Itong Adbiento, kaya binibigay sa atin ang inang simbahan niyang panahon na yun. Para rin ho tayong nagpipinta ng ating obra maestra. Na ang Panginoon ay lalo pang manatili sa buhay natin. Baka ang problema, hindi natin mabuo si Kristo kasi may mga hadlang. Si Leonardo da Vinci, nakita niya yun. May hadlang eh. Hindi ko matapos-tapos. Kaya ang gusto sabihin, at ito ang mensahe ni Juan Bautista, patagin, tuwirin ang mga daan upang paghandaan ng Panginoon. Kamusta kaya ang ating mga obra maestra sa buhay natin? Baka naman kasi tulad ni Leonardo, mayroong mga balaki, dadadlang, baka may galit at puot pa diyang naghahari sa buhay natin. Ba'y magpatawaran? Alam kong hindi naman madali sabihin, hindi madaling gawin. Baka yung mga kagalito tayo, offer natin yung misang ito. Kahit wala sila dito. Patawad, Panginoon. Pinagdadasal ko po siya. O baka naman, yung mga hadlang natin ay yung bang masyado tayong, kahit may pandemya, ano pa rin tayo sa panlabas lang na paghahanda ng Pasko. Mga 2 days ago, nandyan ako sa Robinsons, Magnolia. Inano ko yung salaming ko. Pagbalik ko pa lang, traffic. Sabi ko, hindi mapigilan ang mga tao. Divisoria, punong-puno ng mga tao. Wala nang social distancing. Shopping ng shopping. Hindi naman tayo pinipigilan. Kaya lang unang-una siyempre, kalusugan. Nalalagay sa alanganin. At ikalawa, baka masyado tayong sa padlabas lang. Kaya hindi natin mabuo itong ating obrang maestrang paglalagay ng Panginoon sa ating mga buhay at sa ating mga obra maestra ng buhay natin na parang The Last Supper ni Leonardo da Vinci. Ikalawa, San Juan Bautista. Alam nyo, maliw ba nagpasasikat ng buwan? Alam na alam niya ano ang papel na kanyang gagampanan. Kaya kung nagtanong yung mga tao, ano kaya mangyayari sa batang ito? Ito. Pagkaraan ng mga ilang taon, makikita natin, ito na ang nangyari sa batang ito. Nagpahayag, tinawag ang mga taong magbalik loob sa Panginoon. Buong dedikasyon, buong lakas ng loob na ginawa ito. Kahit ang kabayanan nito ay kanyang buhay. Alam naman natin, pinagutan ng ulo po yan. Naging martir dahil sa kanyang paniniwala na yun ang kanyang papel na gagampanan. Klaro sa kanya
yung mission na binigay sa kanya ng Panginoon Diyos. At, ito pa, buong kababaang loob niyang ginawa yun. Ano sinabi niya? Hindi ho ako ang Mesiyas. Hindi ako. Merong padating na kahit ako, hindi karapat-dapat nakalagin ang kanyang mga panyapak, yung tali ng kanyang panyapak. Nagawain lamang ng isang alipin. Mas mababa pa doon ang pagtingin ni San Juan Bautista. At ito pa, Englishin natin, napakaganda sabihin eh. He must increase, I must decrease. I must decrease, he must increase. Tataas siya, bababa ako. In reference siyempre sa ating Panginoon. Buong kababaang loob, buong pusong pagtupad ng kanyang misyon. At yun na nga, kabayaran buhay niya. Panawagan sa atin, hindi lang sa panahon ng Adbyento, Pasko, lagi po yan. Sana, Hari Naway, maging maliwanag sa atin ang ating mga misyon sa buhay. Kahit anong pa man estado natin sa buhay, kalalagayan natin sa buhay, may asawa ka, tatay ka, nanay ka, pare ka, madre ka, ano matrabaho mo sa buhay, dapat maliwanag, pinakauna na tayo ay mga instrumento at kasangkapan ng Panginoon, katulad ni San Juan Bautista. At dapat nating gampanan yan ng buong puso, may kababaang loob, at tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito lang, tatlo lang gustong kung bigyang diin ano yung ating ating yung mission. Unang-una, maging saksi. Mga church documents, lagi naman ito sinasabi, to be witnesses to Christ in the world. Nasa gawa at salita po natin, nakikita na tayo tunay na katagasunod ng ating Panginoon. Masabi na iba, ayan ang Kristiyano, ayan ang sumusunod kay Kristo. Gusto kong gayahin yan. Hindi yung tayo nagiging source ng skandal. Nagkakasalat na ano ba naman yan? Tingnan mo manamit. Tingnan mo kung paano ang mga salita na hindi mo masikmura ang sinasabi. Witnessing, first and foremost, pagsasaksi sa Panginoon. Secondly, pangalawa, ito na may sa katisismo ho natin. Bakit tayo nandito sa mundo? To love and serve God, and of course others. Mahalin at paglingkuran ang Diyos at ang kapwa. Hindi lang pamilya. Sabi pa, charity begins at home, but it should never end there. Marami kasi sa atin, pamilya ko lang, kamag-anak ko lang, kabarkada ko lang, kaibigan ko lang. How about yung mga hindi natin kilala? Higit na lahat ngayong mga pandemyang ito, no? Ako nakakataba ng puso itong mga frontliners, mga taong nagbibigay ng donasyon, hindi nila kaano-ano, lalo na yung mga nangyari yung mga baha at yung sunod-sunod na Rolly at Ulysses na bagyo, no? Talagang daming tumutulong. Hindi natin kailangan kilala ang ating tulungan. Ngunit maliwanag sa ating isipan na tayo ay nagmamahal, naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Number 2 mission ho yan natin. Katlo, palagi ang pakikipag-ugnay sa Panginoon. Paano natin nagagawa yan? Pananalangin. Kaya nandito po tayo. Marami siguro sa inyo, yan, malapit na. Tatapos na ho natin. 9 days, nobina natin, simbang gabi. Thank you, congratulations. No? Pero ito sana ay magtuloy-tuloy sa buong buhay natin. Hindi ho tayo mabubuhay na wala ang Panginoon sa buhay natin. Kaya ako hindi ko ma-imagine may ibang tao, hindi man lang nagdadasal, hindi nagsisimba. Para kayang-kaya nila ang kanilang buhay. Pero tayong nananampalataya at gustong maliwanagan sa ating misyon, magdasal. The family, let's pray together, stays together. Bilang isang pamilya. Tayo rin, may sarili tayong mga panalangin, personal nating panalangin. Pagsisimba, huwag kalimutan.
Ito naman mga sinasabi ko, very basic ko. Paalala, reminders lang naman ito. Kaya muli, kung sasagutin natin ang tanong ng mga tao, ano kayo mangyayari sa batang ito? Yan ang magtatawag upang ipaghanda ang daan ng ating Panginoon. Tayo, makikinig dyan, upang ating obrang maestra na katulad ng The Last Supper ay mabuo natin. Sapag tayo nakikinig sa panawagan niya, magsisi, magbalik sa loob sa Panginoon, makipagbalikan sa kusino mang mga nasaktan natin, ayusin ang ating mga daan, ayusin ang ating mga ugnayan, ating mga relationships sa isa't isa. Kalawa, mission po natin. Maging klaro sana sa atin, katulad ni Juan Bautista. At yan ay magagawa natin sa ating paglilingkod, pagmamahal, sa ating pagdarasal, at higit sa lahat, sa ating pagsasaksi. Isang tulog na lang, Pasko na, kasi bukas midnight, alas 10, may mga midnight masses na, midnight masses at 10 o'clock. No? Kaya, pwede pang gawin ng ating obra maestra. Ihabol, ika nga. Ituon muli ang ating mga paningin, ating mga buhay, ang ating mga sarili, na kung sino ang tunay na dahilan ng Pasko. Christ is the reason for the season. Walang ibang kadahilanan. Magsasaya tayo, kapagkat ang Diyos ay kasama natin. Tuloy ba ang Pasko? Of course. Nandiyan si Kristo eh. Siya naman ang reason for the season. Wala nang iba. Amen. Magsitayo po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naaluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mapagpala ang Diyos, ito ang kahulugan ng pangalang Juan. Manalangin tayo sa Ama na tayo rin pagpalain ngayong Kapaskuhan at sa bawat yugto ng ating buhay. Buong pagtitiwala nating sambitin, Panginoon, pagpalain mo kami. Panginoon, pagpalain mo kami. Para kay Papa Francisco, mga obispo, pari, diakono at mga relihiyoso at relihiyosa, masalamin nawa ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami. Para sa mga pinuno ng ating lipunan, pahalagahan nawa nila ang pagkatao ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng kanilang pagpapahayag ng katotohanan at pagsasabuhay sa mga turo ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami. Para sa mga nawawalan ng pag-asa, lingapin nawa sila ng Panginoon sa pamamagitan ng mga taong handang tumulong at magmalasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami. Para sa ating pamayanan, matuto nawang magdamayan at magbayanihan ang bawat isa upang lumago tayo at sa kapayapaan at kagalakan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami. Para sa mga yumao,
Manahan nawala sila sa kaluwalhatian ng Diyos magpakailanman. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami. Panginoon, patuloy mong pagpalain ang iyong bayan. Magsikap nawa kaming masundan ang kalooban mo habang kami nananabik sa pagdating ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po para sa pagdiriwang ng huling hapunan. Joyful and triumphant, O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. O come, let us adore him. O come, let us adore him. O come, let us adore him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing, O ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. O come, let us adore him. O come, let us adore him. O come, let us adore him, Christ the Lord. Manalangin kayo mga kapatid, upang tayo ating paghahain ito'y kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang maipagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa pangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahanda namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, Santo, Diyos makapangyarihan. Puspos ng mahagi ang langit at lupa, sana, sana, sa kaitaas. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon, o sana, sana, sa kaitaas. Sana, 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 sa kaitaas. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago na pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbundiin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa na pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Honesto naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagirapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal, ni Saint Arnold at Saint Joseph, na namuhay dito sa digdig ng kalugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamagitan na iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng paragal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tayo'y nagkakatipong mga anak ng Diyos, buong galak sa ating mga puso. Umawag po tayo sa ating amang nagmamahal sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin
Hiniling namin kami diyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayot sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tugayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay na kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang sentro ng ating obra maestra, Panginoong Jesucristo, na muling darating sa Paskong ito. Mapapalad ang tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po ang lahat. Paalala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Magsisimula sa kanang bahagi na nakaharap sa altar. Pakiintay po ang mga ushers upang gabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
angels sing abroad on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspire your heavenly song? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Angels sing abroad on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal, ay pagkalooban ng iyong kapayapaan, upang kami makapaghintay at makasalubong na may ilawang nagdiringas,
para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kabaon ang kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Ating panalangin para sa lahat ng mga intensyon na nakalagay sa ating bilin. Sa pagdating ng iyong anak sa aming mundo, pinag-ugnay ninyo kami, O Ama, sa iyo at sa kanyang pagbalik sa iyo. Dala niya ang aming pagkatao at pagsama. Dinggin mo, O Ama, ang mapanalangin na aming inilalaan sa iyo. Naway sa tulong at panalangin ng mahal na ina, ng iyong mga anghel at mga santo, makarating sa dakilang harapan mo ang aming panalangin at pagsamo, at naway maging kaaya-aya sa iyo. Ipagkaloob mo, O maawaing Ama, ang mga ito kung ito'y naaayon sa dakilang kalooban mo. Ito'y niling namin sa pangalan ni Jesus, ang banal na salita na nagkatawang tao. Amen. Amen. Magsiupo po para sa mga patalastas. The Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word, together with the Garden of Jesus the Divine Word community, will celebrate the Misa Aguinaldo or Christmas Eve Mass on December 24 at 8 p.m. This is live-streamed and open to the public at the shrine. For those who wish to physically attend our Masses in open air, the shrine has set up a video wall outside the shrine. The 10 p.m. Christmas Eve Mass on December 24 will only be viewed online. Our Shrine 2021 calendar, ang tala na alay ko kay Kristo ngayong #PasCovid, are now available outside the shrine. You may write your prayers in the stars that will be placed in our Christmas tree and will be blessed in every Mass. For our online viewers, you may click www.bit.ly/tala-sa-PasCovid to submit your prayer intentions. Support our social services and development ministry in their project to help indigenous farmers and indigenous families by buying their black rice products outside the shrine. Journey with us this #PasCovid. We all invite you to like our Facebook page and YouTube channel. Just search Shrine of Jesus the Divine Word for announcements, spiritual reflections, and other church activities. Salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo nating makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, pumayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos.
Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidala, at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasagalahan. Tayo'y magsiyawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo'y magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Thank you. Dito sa Christ the King Mission Seminary, Quezon City, malugod ko kayong inaanyayahang makiisa sa ating online Christmas Eve Mass live streaming sa ganap na alas 8 ng gabi, December 24, sa Facebook page ng GMA Network. Handog ng GMA at ng Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word ang online mass na ito ngayong panahon ng pandemya upang mayhatid sa inyong mga tahanan ang tunay na diwa ng Pasko, ang kapanganakan ni Jesucristo. May God bless you always and in all ways.
Amen.